ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isama natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya. Gayon din ating alalahanin ang lahat ng mga biktima ng bagyo. Ipanalangin natin ang patuloy nilang kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa Elim, nagpagtuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman, sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo.
Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain, gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghahasik ay may binhing nalaglag
sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig 60 at may tig 50 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Ito ang una sa 7 talinhagang ituturo ni Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos. Talinhaga ang ginagamit ni Jesus bilang pamamaraan na ikwento ang isang katotohanan. Ang focus ni Jesus sa 7 talinhaga ay tungkol sa Kingdom of God o kaharian ng Diyos. Itinuturo niya ito sa mga taong sumusunod at nakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng istorya ng ordinaryong buhay. Kumbaga, ang makauunawa ng Kaniyang istorya o kwento ay may koneksyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Parang pag mas madaling maunawaan ang inyong pag-uusap, kailangan pareho kayo ng wavelength. Kailangan pareho kayo ng kababawan o kalaliman ng kaisipan. At alam ni Jesus ang karanasan ng mga ordinaryong taong nakikinig sa Kanya. Marahil marami sa kanila ang magsasaka. Marami sa kanila ang mangingisda. Marami sa kanila ang mga panday. Kaya ang kasaysayan at kwento ni Kristo ay nakakonekta kung ano yung kanilang nararanasan. Kaya nga si Kristo is a very effective orator. Very effective public speaker. Dahil nakakapantay siya kung sino ang kaniyang kausap doon sa particular situation. Katulad nito, itinuro niya ang Kingdom of God o kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng talinhaga ng maghahasik. Noong panahong iyon, wala pang forma kung paano maghasik. Hindi katulad ngayon na nakikita natin sa mga bukid o palayan na pantay-pantay yung pagtatanim. Hindi po ba? Mayroon pa nga tayong picture o mga frame na nakikita na may mga kumakanta pa. Kaya nga, nung elementary siguro, na babalik pa sa inyo yung kanta na magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Diba? Kasi nga, sabay-sabay, may indayog. May indayog yung pagtatanim. Kailangan pantay-pantay para makahinga yung mga itinatanim mo habang lumalaki. Noong panahong yon, wala pang ganun. Ang tawag doon sa ginawa
nung maghahasik ay broadcasting. Yung sistema na ginamit niya, tapon lamang ng tapon doon sa lupa. Kasi mas marami kang itapon na butil, mas nag-e-expect yung magsasaka na marami ang lalabas na bunga nung itinapon mo. Kaya siya bilang magsasaka doon sa talinhaga, tapon lang siya ng tapon. Ay yung kaniyang tinatapunan ay 4 na klase ng lupa. Hindi po ba't narinig natin sa Ebanghelyo? Ano yung 4 na klase ng lupa? Sa tabi ng daan, sa may matinding sikat ng araw, ito ay nasira. Maugat, dawagan, at mabuting lupa. Ang talinhaga ngayong umaga ay purely symbolical. Lahat ng ito ay mayroong pinatutungkulan na ang butil ay ang salita ng Diyos, ang maghahasik ay walang iba kundi si Kristo, at ang 4 na klase ng lupa ay ang nakikinig sa Kanya. Sa dulo pa ng talinhagang ito, sa mga susunod na araw, ipaliliwanag ni Kristo ang kahulugan ng mga simbolong ito. Sa pasimula, ay Kanya munang inihayag sa mga taong nakikinig ang klase ng lupang pinaghasikan ng magsasaka. Ano ang ibig sabihin nito? Na tayong lahat na nakikinig ay klase ng lupa. Ilang taon na tayo? Ilang beses na tayong nakikinig sa salita ni Kristo? Ilang taon na rin tayong pabalik-balik sa simbahan? Ilang taon na rin tayong humaharap sa Diyos? Sa dulo ng Ebanghelyo, tayo ba yung matabang lupa na nagbubunga ng tig-100, 60 at tig-30 butil? Marami yun. Super abundant na ang isang butil ay magbubunga ng tig-100. Dahil sa isang butil, ang ordinary na bunga ay hanggang 10 lamang. Pero sa talinhaga, masyadong marami ang inaasam at nakita ng magsasaka o maghahasik ang bunga sa matabang lupa. Anong klaseng lupa tayo? Tayo ba yung nasa daan? Tayo ba yung dawagan? O tayo ba yung madaling mamatay kapag sinabuyan ng butil? O tayo yung matabang lupa? Walang ibang pwedeng makapagbigay ng conclusion kung hindi ikaw. Ikaw na nakikinig at ikaw na may relasyon sa Diyos. Kaya nga sa dulo ng Ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Only those who are listening to the voice of God can understand His words. Yung taong tunay na nakikinig, na mayroong relasyon sa Diyos, ang makauunawa ng mga salita ni Kristo. Bakit kingdom of God? Bakit kaharian ng Diyos ang pinupunto ng talinhaga ni Kristo? Dahil gusto niyang ipadama, ipakita at ipaalam
na ang mundo ay hindi ang kaharian ng Diyos, na ang kaharian ng Diyos ay tunay na mayroong lugar na kaniyang ipinahihiwatig at ipinakikita sa lahat. Hindi ito ang langit. Ang langit ay mayroon pa na kaniyang ipinakita at itinuro sa lahat ng nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya nga lahat nung nandoon, hindi lahat iyon nakapakinig ng totoo. Hindi lahat ng iyon ay nakaunawa sa mensaheng ibinibigay niya. Dahil karamihan sa sumusunod noon sa Kanya, ang hinahanap ay himala ng Diyos, na hindi nila nauunawaan na ang unang himala ng Diyos ay ang pagtatanim ng butil sa puso ng bawat isa upang ito'y mamunga. Parang nangyari sa unang pagbasa na wala nang ginawa ang mga Israelita kung hindi magreklamo sa Diyos. Buti pa doon kahit kami alipin, nakakakain kami ng karne. Dito wala kaming makain. Anong ginagawa ng Diyos kapag nagrereklamo ang mga Israelita? Bibigyan ng kanilang kailangan. Pag nasatisfy sila, magrereklamo uli. Wala kaming tubig. O bibigyan ng Diyos ng tubig. Nung nabigyan ng tubig, wala kaming leader. Bibigyan ng leader. Iyon yung kasi yung attitude ng tao. Magreklamo ng magreklamo, pero hindi nakikita ang biyaya ng Diyos sa oras na iyon. Kaya nga po, itinatama ni Jesus ang kaisipan ng tao. Unti-unti, binibigyan niya ng espasyo na lagyan ng kaunting pag-unawa ang puso at kaisipan ng tao. Matuto tayong makinig kay Kristo sapagkat ang pandinig ay kailangang mayroon ding pakikinig. Hindi lamang yung gusto natin ang hihingin natin palagi sa Diyos. Tayo rin ay makikinig dahil sa bawat kwento ng buhay, mayroong sinasabi ang Diyos at kung malalim na ang iyong pag-unawa sa pagka-Diyos ni Kristo, matututunan natin ang tunay na kahulugan ng bawat salitang kaniyang binibitawan. Huwag tayong palaging magreklamo at humingi lamang sa Diyos. Bagkus sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating papalit-palit na kalooban sa Diyos, tayo rin ay matutong makinig. Dahil sa pakikinig, naroon ang inspirasyong ibinibigay ng Diyos. Kung kaibigan mo si Jesus, maiintindihan mo ang kaniyang mga salita. Bakit po? Dahil if you cannot understand your friend's silence, you will never understand his words.
Kung hindi mo nga naunawaan ang katahimikan ng Diyos, hindi mo rin mauunawaan ang kaniyang salita. Kaya tunay na hayaan nating ang butil na ito ay tumubo sa pusong naniniwala sa kaharian ng Diyos na dala-dala ni Kristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayaming ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa kaiunlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masihan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay
para sambahin ang banal mong ngalan, ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakailaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod na po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po tayo. Narito si Jesus ang patuloy na naghahasik ng kaniyang butil ng salita. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.